our final day here in Pag-asa Island. Lupit. Magandang araw, everyone. Tirik na tirik ang araw, kaya magandang araw. Welcome to our another episode. Hindi pa rin makaalis-alis yung aming bangka, kaya susulitin pa rin namin yung mga araw na nandito kami sa isla. So, mamana ulit kami. Ano pa nga ba? Yung mga nakarang araw na dapat iinuwi na namin, ibinyahin na namin, hindi natuloy. So, ang ginawa namin doon, nag-spear fishing kami ulit, nag-dive kami ulit. At thank God, maraming blessings yung binigay. Daming GP, may doggies. Kumbaga, ngayon is lumalapit na sila sa amin. At madalas na silang nakikita doon sa spot na pinagdadive namin. So, kaya susulitin muna namin yung mga ganitong oras na wala pa kaming biyahe pauwi ng mainland. So tara, sana makaklaim ulit tayo ng maraming blessings. Let's go! Welcome back to another episode and final episode na to guys ng kwento natin about Kalayaan Spearfishing Expedition, specifically dito sa Pag-asa Island. Paulit-ulit ko itong sasabihin sa inyo guys na napaka-amazing talaga ng underwater scenery dito sa Pag-asa Island. Napaka-instagrammable niya nito sa mga freediving enthusiast. Kaya nagpapasalamat ako na isa ako sa mga nabigyan ng pribilehiyo para makapag-explore dito sa lugar. Okay, scouting tayo dito. Kitang-kita naman napakaraming fish activities. Merong reef fish, merong ding bait fish, at for sure, may mga pelagic dito na dadaan. So warm up muna tayo sa mababaw. Next dive namin, may nakita kami isang pugita roaming around kaya binaba na agad ni June. Ito yung first huli namin, isang good size na octopus.
After few dives for warm-ups, nakaset talaga kami bumaba sa malalim na part para mag-hunt or ambush. Nung nakita ko yung baitfish na parang nararattle sa part na to, dito na ako nag-decide mag-drop. At nung nag-free fall na ako, di na ako humabot sa bottom at sinalubong na ako ng malalaking bluefin trevally. Magpupul na sana ako ng trigger guys, kaso na-realize ko yung line ko hindi maayos yung pwesto. Kaya naghintay muna ako ng konti pa para magkaroon ako ng sure shot. At eto na nga, tinamaan at good holding naman. Then, importante dito yung line management guys. Dahil iba ang reaksyon ng mga talakitok kapag tinatamaan sila ng spear. Nagpapaikot-ikot yan. At may chance na mag-wrap around to sa katawan mo, yung line. At sa laki at lakas ng isda, may chance na ma-drag down ka at mahirapan ka pa mag-resurface. So, be mindful lagi, lalo na kapag malaliman yung dive. Next drop, same spot lang kung saan ko nakuha yung bluefin. At habang pababa ako, biglang may weird movement yung mga baitfish. Yun pala, may dogtooth tuna na dumaan. Sinamantala ko na yung curiosity niya, nag-slow down siya, at napull naman natin. At syempre, ugaliin na maging reflexes mo or muscle memory mo na yung hawak agad sa line para ma-manage mo agad. Marami talaga akong natutunan dito sa islang ito, lalo na sa pag-manage ng malalaking isda. Kailangan mo talagang ma-experience yon, at kung mag-fail ka man, gamitin mo yung mga natutunan mo sa mga failure na yon. Mapapansin nyo dito, dinoble ko na yung buoy ko. Nag-improvise na ako ng malaking water bottle para gamitin maging secondary float. At di na mapersa yung buoy ko ng malalaking isda. Ha? Dito na ako bumababa. Ha? Dito na ako bumababa. Ha? At laging paalala, ugaliing bantayan or tignan nyo lagi yung dive body nyo kahit meron kayong inaasikasong isda or something. Kasi kung may something wrong man habang nasa ilalim siya, makakapag-react agad kayo. Ganon dapat ang body system. Aminin natin, minsan magkakasama tayo nagda-dive pero kanya-kanya tayo nang ginagawa. Guilty ako dyan minsan.
Pitas. Taas sa tama. Next dive, same spot lang pero tumabi ako ng konti sa ledge para hindi masana yung mga bluefin na nasa isang spot lang ako. Kaso, masyado ko minadali yung pagtira kaya ayun, sumablay. Sa dive naman na to, habang nasa surface ako, nakita ko to padaan yung dalawang malaking bluefin. Dahan-dahan naman yung approach ko. Ang kaso, akala ko nasa range ko na para tirahin. At ayun, sumablay. Kala ko lapit na bullshit. Ulit. Sa dive na to guys, naririnig na naman namin yung matining na sounds. Napakasakit niyan sa tenga, parang nilalagari yung utak mo. Minsan mahina, minsan malakas, na para bang nandyan lang siya sa harap mo. Yung kung anong bagay man yung nasa ilalim ng dagat. Mabalik tayo dito sa bluefin. Hindi maganda yung patama ko dito sa may bandang buntot, kaya hinayaan ko na lang na hilain niya yung line. Ang problema, pinasok niya naman sa bato, kaya kailangan pang i-retrieve. Third fish ko nga pala itong isang bluefin na to. Halos pare-pareho yung mga size ng mga huli ko dito. Nagre-range sila ng 8 to 10 kilos bawat isa. Antabayanan nyo pa hanggang dulo kasi may mga mas malalaki pa tayong mahuhuli. Padilim na to guys at active na yung mga pelagic nito. At ito, dinaibam ko na yung doggy na para bang wala silang pakialam sa akin. May kalakihan yung doggy na to kaya dito na nagsimula yung maaksyong sagupaan namin sa mga pelagic dahil makikita nyo yan, yung bait fish na yan,
maraming naghahabol dyan na GT, Barracuda at Dogtooth Tuna. No. Not this time. No. 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 Dito may dinaibam si June na napakalaking Barracuda kaso hindi niya raw tinamaan. At maya't maya may mga lumalabas na napilagic habang nire-retrieve ko tong isda ko. At hindi na rin namin inalisan tong mga bait fish na to. At habang dahan-dahan ko hinihila yung isda ko, chinek ko si June kung napansin niya ba yung umiikot na isa pang doggy sa baba. Aware naman siya dito kaya binaba niya rin agad. At nang mabalik na yung attention ko dito sa isda ko, malapit na palang matanggal yung shaft. Kaya dinere-diretso ko na rin itong hilain para mahawakan ko agad. At umabot pa nga sa natanggal na yung shaft at hindi ko pa siya nahahawakan. Buti na lang di agad siya nakalangoy. At dito na nga nag-shutdown yung camera ko. Dahil napuno na pala yung storage. Sayang yung GT ko dito na nahuli after nitong Dogtooth. Imagine niyo guys, habang pa-dive down ako, bigla namang umangat sa akin yung bait ball na para bang humihingi ng tulong at nang nahati sila sa dalawa, bumungad sa akin sa gitna yung GT. At tinira ko to agad. Alam ko na napakagandang cinematic scene or shot sana yung nagawa ako dun. Kaso kwento na lang talaga siya at di ko na nai-record. Kaya we called it a day and headed home. Our final day here in Pag-asa Island. Lupit. Ang dami. Wala mang 20 up pero paldo na to. Yes! Let's go! Yee! Kinatay ba lang parang baboy, no? Katay parang baboy. Kaya nga. Logi yan eh. Masarap yung mata. Pao, na po. Less than 1 hour lang yung tinagalong isda. Saan yung ano? Tigas yan ay Lami crunchy. kayo. Kakagat Crunchy. lang ako kakagat. Oo. Sin. Lubo yun. Para siyang bituka talaga yun. Hindi. Sabi ko, Sir Kiko. Kaya mo na. Uy. Sabaw, Sir Kicks. Sir Kicks, sabaw. Kanin. Uy. Oo, yes. Buffet tayo yan, buffet. Yes ka. Buffet. Para siyang lagang talaga. Lagang. Yung ano niya, lagang. Parang crunchy siya nito pag ano. Ganyan na yung pinakaluto niya, ganyan na. Kaya ina-adobo nila. Oo nga, masarap. Good morning, everyone. And I think this is gonna be my final day for spearfishing adventure. Shoutout pala kay Mayor ng Kalayaan at sa Vice Mayor din naman, which is very accommodating sila. Hindi nila kami pinabayaan sa matutuluyan at pagkain. Saludo kami sa inyo at lalo na doon sa mga bumubuo ng Kalayaan Municipal Government. So, yeah. I think this is gonna be my closing remarks. O kumbaga, ito na yung aking final part ng video. So, papasalamat ako sa inyo kung umabot kayo dito sa video na to. Sana naman naging makabuluhan yung adventure na ginawa namin dito ni Riv, ng Lurop, lalong-lalo na si June Magbanwa na naging dive buddy ko na dito sa Kalayaan.
for the second time around. So, yun na nga. Sana napakita ko sa inyo yung dapat ko may pakita. Sana marami kayong nalaman dito sa islang ito. And sana mapangalagaan pa natin dito yung mga natural resources natin. Sustain natin kung ano talaga yung dapat sa atin. So, yeah. Salamat sa inyong panonood and mabuhay tayong lahat. And thank you very much. I'm San V and I'll see you around. Ciao! Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun. As she puts her hand in mine, we wanna chase the night.